Nakaka-stagger or amaze talaga ang mga ganda at bagong lugar na nakikita ng ating mga mata. Masaya at adventurous na biyahe. Pasundo mo ako. Ayan, nagpasundo na tayo kay Kuya, di na natin kaya. Ayan, grabe yung putik. Pero kaya. Ito yung aming dalang motor, oh. Kahit naging mahirap, worth it pa rin. Parte na siguro talaga ng buhay ang adventure. So hello, what's up mga kaangkla? Meron na naman tayong kwentong gala. Samahan nyo akong punta ng lugar na ito na 2 oras lang ang layo sa Metro Manila at madadaanan natin ang Marilaki Road. Sa vlog na ito, samahan nyo akong alamin kung saan tong lugar na ito na bago sa amin, siguro sa iba hindi na. Tara, samahan nyo akong mag-camping at gumawa ng bagong istorya. Nandito nga pala tayo ngayon sa Batanggasan. So makalampas lang ito ng Manukan dito sa may Marilaki Road. Dito pala tayo papasok sa Santa Ines Road. Pag nakita na natin yung mga bilihan ng prutas, yan, dito na yung skinita natin papasukan. At dire-diretso lang tayo hanggang sa makarating tayo sa Barangay Santo Niño. Medyo liblib at rough road na rin ngayon ang ating mga dinadaanan. Sa lugar na ito, kaya pang dumaan ng mga sedan. Katulad na lang nitong sedan nating nakasabayan. Kung napansin nyo, yung mga dinaanan nating kalsada is rough road na. Pero kayang-kaya naman siyang daanan ng mga sedan na sasakyan. At saka kung mapapansin nyo itong mga signage na ito, dito tayo pupunta sa way na ito. Kasi maghahati na yung kalsada pa dito at pa dito. Yung way ng campsite natin is dito dadaan. Makalipas ang ilang minuto, mararating na natin itong ilog na to. Ito nga pala yung ilog na pinagsushootingan ng probinsyano. Nandito nga pala tayo ngayon sa tabing ilog. So itong karsada na to, hindi na siguro to kayang pasukin ng mga sedan kasi medyo malalim na dun sa part doon. Pero kaya pa to ng mga SUV tsaka mga motor. Yan, katulad dito, may nakapasok din na tricycle. Tsaka huwag kayong mag-alala, meron nga palang parkingan bago dumating dito sa may tabing ilog. So may pay parking tayo dun sa may area dun. Nandito na tayo ngayon sa footbridge na daanan ng tao at pwede rin nating daanan gamit ang ating motor. So yung mga SUV at saka mga malalaking sasakyan, iba yung way nila. Siguro dun yung daan nila, dun sa may ilog. So yung mga maliliit na motor kasi hindi kakayanin. Tsaka yung mga sedan may hirapan na. Ayan, bago pala tayo pumunta ng campsite, bibili muna tayo ng mga ilang kailangan natin dito sa tindahan na ito. So, siguro kailangan lang natin ng yelo, uling, tsaka konting chichirya. So, yan na yung nabili namin. May uling ka ba ron? Mga pampaligo. Dito na ako bibili. Pero may yelo ka ron. Ano pa kailangan? Uling. Uling. At pagdalampas natin ng footbridge, ipagtanong-tanong nyo na lang kung saan yung barangay hall at marating natin itong lugar na to. So walking distance lang naman yung barangay hall dito. So dito siya. So andun lang yung barangay hall at ito lang yung signage nung papuntang campsite. So dito naman yung daan papunta dun sa ating campsite. Dito na magsisimula ang ating adventure. Kung mapapansin nyo, nagsimula na maging maputik ang ating daraanan. Pero hindi na ito kalayuan sa ating campsite. Dito ay bumaba ako ng motor dahil patas ang aming daraanan. Baka dumulas ang gulong ng aming motor at baka pareho kami tumumba at masaktan. Nasa kabilang side na lang yung campsite. Ito ang pangalawang beses kong bababa dahil sa lalim ng putik at para mabawasan ang bigat namin sa motor at madali itong makali sa putik. Pasundo mo ako.
So ayan, medyo mahirap yung daan. Talagang putik. Ayan, nagpasundo na tayo kay kuya, di na natin kaya. So malapit na lang naman eh, ito na. And finally, we're here in Camp Kawayan. So after ng maputik na adventure, eh narating na rin natin tong malaparaisong campsite dito sa Tanay Rizal. Yan, so ipakita mo nga pare kung gaano ka putik na adventure yung ating dinaanan. Ayan, grabe yung putik. Pero kaya. Ito yung aming dalang motor, oh. So yan, naku po. Sorry po papa, papalinis ko na lang. Yan guys, mamimili na lang kami ng pwesto kung saan kami magtatayo ng tent. So, Popcorn. siguro doon na lang sa Bibigyan ko kayo mamaya side na yun. Magluluto muna ako. Doon na lang siguro sa may mga bata. Ayun. So, ito pala yung mga batang katulong namin paggagawa ng tent. Kayo ba ang gagawa ng tent namin? Apa. Ayan, yan yung mga batang katulong natin paggagawa ng tent. Hindi nga pala kami campers. First time lang namin gagawin ito. As a first timer ay napaka-convenient ng campsite na ito dahil lahat ng kailangan namin ay provided na nila. Dito na kami nakabili ng uling at ice cube. Personal foods na lang kailangan natin dalhin. Yan, tapos na yung ating tent. So, maraming salamat nga pala sa mga gumawa ng tent natin. Ano pangalan mo, kuya? Joshua po. Joshua. Si Kuya Joshua, ikaw? Frederica po. Ha? Frederica. Frederica. So, maraming salamat sa inyong tulong at first time lang kasi namin maging camper. Kaya hindi kami marunong gumawa ng tent. So, thank you. Sige po. Grabe, napakapayapa ng lugar, napakasarap umupo, humiga, parang gusto ko rin pwede nga lang magpaikot-ikot dito eh. Napakapayapa, so very nature talaga. So baka hindi na rin kami makapaligo dito sa ilog nila. Kasi i-feel na lang namin tong napaka-preskong lugar na ito. So napakaganda. Typical na, hindi typical na pinupunta ng tao, hindi crowded. Talaga mapipil mo yung peace dito. Baka dito mo na rin makita yung peace of mind mo. Bago pa tayo abutin ng dilim, ay ihanda at magluluto na tayo ng aming kakainin sa hapunan. Huwag kang mahiya, kumain ka. At kasabay na rin namin kumain ang bago naming kaibigan na si Joshua. Sarap ba na? Ang lamig ng paligid, ang sarap ng init ng apoy sa balat, habang nagkikwentuhan ng mga pangarap. Kapag gusto mo isang bagay, huwag mong susukuan, abutin mo hanggang maging tagumpay ka. Sarap talagang gumising sa umaga sa mga magandang lugar tulad nito. Ang sarap pagmasdan ng paligid habang umiinom ng mainit na kape. Iba talaga ang umaga sa kada lugar na ating napupuntahan. Lahat maganda. Oh, hello, good morning mga kaangla. So, nandito pa rin tayo ngayon sa Camp Kawayan. Kung makikita nyo, napaka-pagi man niya. Kasi sobrang presko dito, tapos sobrang lamig, lalo kaninang daling araw. Nandito na tayo ngayon sa ilog, so makikita natin napakalinaw ng tubig, mababaw lang, pero dito sa area na to medyo malakas yung agos eh. So ingatan lang natin yung mga bata natin para hindi sila matangay ng agos kasi medyo malakas yung current dito. Yan. Dito sa area na to, hindi naman malalim yung ilog eh,
Pero yung agos lang, so ingat na lang para sa mga bata. Kung naghahanap nga pala kayo ng camping site at gusto nyo mapalapit sa nature, dito lang yan sa Camp Kawayan. So wala na kayong poproblemahin dito, hindi nyo na kailangan magdala ng kahit anong gamit. Halimbawa, pangluto. Meron na sila dito, may pinairam nga sila sa amin na ihawan, tsaka butane. So, di na rin kayo magdala ng uling. Ang kailangan nyo na lang dalhin is bigas, tsaka yung mga ulam na pwede nyo kainin. Pwede rin kayo magdala ng chichira dito. Wala namang corkage fee. So, talagang napaka-accessible. Di na kami nahirapan as a first timer na camper. Para hindi na kayo mahirapang hanapin tong lugar na to, is gamitin nyo lang yung Google Map. Mas ideal siya kaysa sa Waze. Meron pala sila ditong dalawang accommodation na hindi tent yung ginagamit. So, meron pang group, tsaka may pang couple. Tsaka meron din sila ditong common CR. Ayan, kasama din pala natin ang ating bagong kaibigan, si Joshua, na grade 4 pa lang, napakagaling na sumakay ng kabayo. Ganun pala yung pakiramdam ng first timer na magkakamping. Talagang napakasulit nung adventure na pinagdaanan namin. Na dumaan kami sa putikan, naglakad sa putikan, at kung ano-ano pa. Sana nag-enjoy at nag-benefit kayo sa video ito. Kung bago pa sa akin channel, please like and subscribe. This is Kane Barry Travel Stories. See you sa next vlog. Thank you!